tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang marupok na kasunduan sa tigil putukan ang kasalukuyang umiiral sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah, ngunit sa kabila nito, nananatiling balot ng matinding takot at walang katapusang pangamba ang makasaysayang lungsod ng Tyre sa timog na bahagi ng Lebanon. Matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pambobomba ng militar ng Israel, tila tuluyang huminto ang ikot ng mundo sa sinaunang daungan na ito sa baybayin ng Mediteraneo. Mula nang sumiklab ang pinakahuling labanan noong nakaraang Marso, higit 4,000 katao na sa Lebanon ang naiulat na nasawi dahil sa walang humpay na mga pag-atake ng Israel. Ang sagupaan na ito ay itinuturing na pinakamalalim na pagpasok ng mga tropang Israeli sa Timog Lebanon sa loob ng mahigit isang kapat ng siglo na nag-iwan ng malawak na pagkawasak sa maraming komunidad, kabilang na ang makasaysayang daungan ng Tyre. Sa normal na sitwasyon, ang Tyre na siyang pang-apat sa pinakamalalaking lungsod sa buong Lebanon ay dinaragsa ng mga turista tuwing tag-init upang mamasyal sa mga tanyag na guho ng Roman Empire at mag-enjoy sa mga dalampasigan. Ngunit ngayon, walang bakas na sigla. Ang mga sikat na restaurant ay nananatiling sarado at ang mga parking lot na dati ay puno ng sasakyan ay napuno na ngayon ng mga tolda ng mga pamilyang lumikas mula sa digmaan. Bagamat may umiiral na ceasefire, hindi ito sapat upang ibalik ang tiwala ng mga mamamayan dahil sa mahabang kasaysayan ng mga naunang kasunduan na mabilis ding napako. Sa kasalukuyan, nakatutok ang pansin ng marami sa nagaganap na diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng United States at Iran doon sa Switzerland, sa pag-asang magdadala ito ng kapayapaan sa bansa, ngunit nananatili pa rin ang malalim na pag-aalinlangan sa ground. Isa sa mga sumasalamin sa tindi ng hirap na ito ay si Ali Bazi, 31 taong gulang, na pansamantalang naninirahan sa isang maliit na bangkang panturista na pagmamay-ari ng kaibigan ng kanyang pamilya. Ang kanyang sariling tahanan sa bayan ng Tura, na ilang kilometro lamang ang layo mula rito, ay tuluyan ng winasak ng isang airstrike ng Israel, dahilan upang mawalan siya ng maayos na masisilungan. Ayon kay Bazi, paulit-ulit nilang naririnig ang balita tungkol sa tigil putukan, subalit tinatanong niya kung nasaan nga ba ito dahil wala silang maramdamang seguridad sa kanilang paligid. Tulad ng libu-libong iba pang lumikas, natatakot siyang bumalik sa kanyang pinagmulan hanggat walang katiyakan na hindi na muling uulan ng bomba. Sa kasalukuyan, natutulog lamang siya sa deck ng bangka at nagtitinda ng sandwich upang mabuhay araw-araw. Matatandaang noong unang bahagi ng Hunyo, naglabas ng babala ang militar ng Israel na lisanin ng lahat ng residente ang buong lungsod ng Tyre bago sila naglunsad ng malawakang airstrikes. Ayon sa pamahalaan ng Israel, ang kanilang target ay ang mga pasilidad at puwersa ng Hezbollah. Gayunpaman, pinili ni Bazi na manatili sa lungsod, kung saan nasaksihan niya ang pagiging tila isang multong bayan ng Tyre sa gitna ng takot. Inilarawan ni Bazi ang nakapanlulumong tagpo ng magsimula ang pambobomba, kung saan maririnig ang iyak ng mga kababaihan at bata sa buong paligid. Hanggang ngayon, kahit may umiiral na ceasefire, automatikong natitigilan sa takot ang mga residente sa tuwing may naririnig silang ugong ng mga eroplanong pandigma ng Israel sa himpapawid, isang patunay ng matinding trauma na iniwan ng nagdaang mga linggo ng walang humpay na kaguluhan. Sa bawat kalye ng Tyre, makikita ang kahit isang gusali na gumuho at naging bunton na lamang ng bato at alikabok. Ang ilang istruktura naman na nakatayo pa ay nawala ng ilang palapag dahil sa tindi ng pagsabog. Sa mga guhong ito, makikita ang mga larawan ng mga nasawi, kabilang ang mga paramedic, sibilyan at mga miyembro ng Hezbollah na nagsisilbing munting dambana ng pag-alala sa gitna ng malawak at madilim na trahedya. Hindi nakaligtas sa pinsala ang mga tanyag na heritage site ng Tyre na kinikilala sa buong mundo bilang kayamanan ng kasaysayan. Ilang gusali na katabi ng isang citadel mula pa noong ika-2 siglo ang direktang tinamaan. Ang mga labi ng pagsabog ay nagpabagsak sa mga korona ng ilang sinaunang kolumna Romano at nagdulot ng malaking pinsala sa mga batong daan na libu-libong taon nang nakalatag sa makasaysayang lungsod na ito. Nananatiling umaasa ang mga lokal na opisyal na maisasalba at maaayos pa ang mga nasirang bahagi ng UNESCO World Heritage Site na ito. Ayon kay Adnan Istanbuli, isang kawani ng Lebanese Directorate General of Antiquities, kasalukuyan silang naghihintay ng isang espesyal na komite na magsusuri sa pinsala. Binigyang diin niya na ang Tyre ay may 5,000 taong kasaysayan at napakalaki ng nawala rito dahil sa labanan.
Hindi lamang ang kasaysayan kundi maging ang kalikasan at kapaligiran ay dumanas ng matinding hagupit ng digmaan. Sa timog na bahagi ng lungsod, ang baybayin ng Mansuri na kilala bilang isang protektadong santuaryo para sa mga pawikan at iba pang uri ng hayop ay hindi na ngayon mapuntahan ng mga eksperto at publiko dahil sa mga naiwang panganib at pinsala mula sa mga nagdaang airstrike ng militar ng Israel sa lugar. Lalo pang nagluksa ang mga environmentalist sa pagpanaw ng tanyag na tagapagtanggol ng kalikasan na si Mona Khalil dahil sa mga sugat na natamo niya nang bombahin ang kanyang tahanan ilang linggo na ang nakalipas. Si Khalil na kilala sa kanyang walang katulad na dedikasyon sa pag-aalaga sa mga pawikan sa dalampasigan ng Mansuri ay nagsisilbing simbolo ng mga inosenteng buhay na nawasak dahil sa walang humpay na karahasan. Maging ang sektor ng kalusugan ay hindi nakaligtas sa panganib. Ang Jabal Amel Hospital na isa sa pinakamalalaking pagamutan sa Tyre ay kasalukuyang nag-aayos ng mga unit nito na nawasak ng tamaan ng airstrike ang isang katabing gusali sa tapat lamang nito. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding pinsala sa pasilidad na nagpapahirap sa operasyon nito sa gitna ng dagsa ng mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Ibinahagi ng mga doktor sa Jabal Amel Hospital na bagamat marami na silang pinagdaan ng digmaan sa nakalipas na mga dekada, iba ang tindi ng labanang ito. Noon, nararamdaman pa rin nila ang kaunting seguridad kapag nasa loob sila ng ospital upang magligtas ng buhay. Ngunit ngayon, ang mga pag-atake ng Israel ay nagaganap ng napakalapit sa kanila at walang anumang babala na nagiiwan sa kanila na laging nangangamba. Ayon kay Kadiha Youssef, isang nurse sa intensive care unit, mas matindi ang takot na nararamdaman nila ngayon kumpara sa mga nakaraang krisis na kanilang hinarap. Ang kanyang unit na nakadungaw sa parking lot ng ospital ay nakatitig na lamang ngayon sa mga nagkaburulang guho at mga sunog na sasakyan. Ang makapal na usok na pumuno sa mga ward noong kasagsagan ng pag-atake ay patuloy na nagdudulot ng trauma sa kanila. Sa tapat ng ospital, ang pribadong klinika ng cardiologist na si Dr. Muhammad Nasar ay tuluyan ding nawasak ng pagsabog. Sa halip ng mga mamahaling kagamitang medikal, ang kanyang hinahanap sa ilalim ng mga guho ay ang daan-daang aklat na kanyang kinolekta sa loob ng mahigit 3 dekada. Ayon sa kanya, ang mga librong ito ay may malaking bahagi sa kanyang puso na hindi kailanman mapapalitan ng anumang makina. Sa kabila ng mga patuloy na diplomatikong negosasyon sa Washington sa paggabay ng United States, nananatiling malabo ang kinabukasan ng Tyre at ng buong rehiyon. Walang direktang papel ang Hezbollah sa mga pag-uusap na ito at patuloy silang tumututol sa anumang panawagan na isuko ang kanilang mga armas na siyang nagiging pangunahing balakid sa pagkamit ng isang pangmatagalan at totoong kasunduan sa kapayapaan. Sa kasalukuyan, kontrolado ng militar ng Israel ang malalawak na lupain sa timog ng Tyre na umaabot hanggang sa tinatawag na Blue Line na itinakda ng United Nations. Mula sa dalampasigan ng lungsod, malinaw pa ring nakikita ng mga residente ang usok na nagmumula sa mga artilerya ng Israel sa malayo, isang patuloy na paalala na ang digmaan ay hindi patuluyang lumalayo sa kanilang mga pintuan at pamilya. Habang nakatitig sa malayong burol kung saan nakawagayway ang watawat ng Israel, batid ng mga mamamayan ng Tyre na ang kasalukuyang katahimikan ay pansamantalang lamang. Ang sinaunang lungsod na ito na nakasaksi na ng paglipas ng iba't ibang sibilisasyon sa loob ng 5,000 taon ay muling humaharap sa isang hindi tiyak na bukas, umaasang ang kapayapaan ay magiging isang permanenteng realidad balang araw.